Hallelujah. So, mapagpalang araw. Sabi mo sa katabi mo, mapagpalang araw sa'yo. Sabi mo sa kanya, maulang araw. Parang ang hirap, no? Tama po ba? Amen. Pwede ba yung the best uli na palakpak kay Lord? Amen. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. Yan, okay. So, pwede mong i-appreciate yung katabi mo. Okay, bakit? Kasi nandito siya kahit maulan at hindi siya natulog. Tama po ba? Amen. Ang sarap pa naman matulog. Amen. Okay, at least nandito yung katabi mo, sumasamba sa Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, nakaka-bless ka. Amen. Tarang galit ka yata sa kanya. Okay? So, sinong naniniwala po dito, may matinding gagawin na naman si Lord sa buhay natin? Amen po ba? Amen? So, alam niyo po si Lord, ang maganda kay Lord, kahit naman ako personal na experience ko to sa Panginoon, hindi po siya madamot ipadama yung presence niya sa atin. Amen. Yung presensya niya, hindi siya madamot ipadama yan. It's either sa church or sa bahay kapag nananalangin ka. Amen po ba? Amen. Talagang pag si Lord, alam mo, kapag lumapit ka kay Lord, binubusog talaga tayo ng Panginoon kapag kinakatagpo natin siya. Amen po ba? Amen. Alam niyo po kung bakit? Tanungin niyo po ako bakit? Kasi mahal na mahal tayo ni Lord. Amen po ba? Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. So, ganun po talaga, no? Okay, ganun talaga yung kapag mahal na mahal talaga natin, kaya nating ibigay yung best natin. Amen po ba? So, kung si Lord, binibigay niya yung best niya sa atin para maranasan yung presence niya. Okay, na best para sa atin kasi mahal na mahal tayo ni Lord. Di ba ganun din tayo? Nabibigay natin yung best natin kapag mahal talaga natin. Amen po ba? Amen. So naalala ko po tuloy yung kaibigan ko noong unang panahon. Okay. Ang pangalan po nung kaibigan ko na to ay si Shah Jahan. Okay. Kaibigan ko. Kita po kami kagabi. Okay. So si Shah Jahan, hindi joke lang po no. So kwento ko lang po sa inyo ang kwento ni Shah Jahan. Nagmahal po siya. Actually yung minahal niya po ang pangalan ay si Mumtaz Mahal. Grabe no. Si Mumtaz Mahal. Okay? So, minahal niya to ng sobra. Actually, sa sobrang pagmamahalan nila, nagbunga lang naman yung pagmamahalan nila ng 14 na anak. 'Di ba? So, 14. Talagang matindi ang pagmamahalan nila. Amen po ba? Kaso ang nakakalungkot, sabi mo sa katabi mo, sad. Okay? So, yung ika-14 na anak nila ay namatay po yung asawa niya na si Mumtaz Mahal. Okay? So namatay po, okay, no, dahil sa ikalabing-apat na anak po nila. Pero alam niyo po, ang maganda po kay Shah Jahan, okay, dahil mahal na mahal niya tong si Mumtaz Mahal, kahit patay na po ito, binigyan niya pa rin po ng regalo. Grabe, no? Sino po dito gusto niyo pong regalo? Okay, diba? So binigyan niya pa rin ng regalo to dahil sa sobrang pagmamahal niya kahit wala na, kahit patay na, niregaluhan niya pa rin. Okay? So yung regalo niya, nagpagawa po siya. At ito po yung kung tawagin natin yung makasaysayang Taj Mahal. Nakukunin nyo? So yan po yun. Okay, gift niya po yan sa taong mahal niya ni Shah Jahan. Amen po ba? Okay? So alam niyo po bakit po yan tinawag na Taj Mahal? Kasi po napagawa po yan ng $1 billion. O hindi po siya Taj Mura, Taj Mahal po siya. Amen po ba? Kasi $1 billion po siya. Tapos ginawa po siya for 22 years. Grabe no? 22 years po yung ginawa. At alam niyo po ilan ang gumawa diyan? 20,000. Okay, foreman po dyan yung tatay ko noon. Hindi, joke lang. Okay? So, 20,000 yung gumawa po niyan. Ibig sabihin, ganito lang, no? So, ganito katindi ang naging regalo ni Shah Jahan sa kanyang mahal na si Mumtaz Mahal dahil sa sobrang kanyang pagmamahal. Nagsawa ba kayo sa salitang mahal? Okay? Amen po ba? So, alam niyo po, ganyan po talaga ang nagagawa pag may pagmamahal. Amen po ba? Nabibigay ang best. Sabi mo nga, best. Amen po ba? Alam niyo po no, tama po ba? Sa second topic po ng series po natin, ano po yung series natin ngayon? The altar. Amen po ba? Okay, so tinuro sa atin last Sunday na hindi tayo lumalapit sa altar ni Lord na empty-handed. Amen po ba? Amen, hindi tayo lalapit sa altar ni Lord na empty-handed o wala tayong iaalay. Dahil yun yung punto ng paglapit natin sa altar. Okay, ang maghahandog okay para sa Diyos bilang iyong pagsamba. Worship mo yun kay Lord. Kaya hindi ka pupunta sa altar ni Lord na empty-handed. Okay? At sa araw po na ito, okay, so sa araw po na ito, aaralin po natin ang isang pangyayari sa buhay ng Panginoong Yesus. May ichichismis po ako sa inyo sa buhay ni Jesus. Okay lang po ba? Okay? So sa buhay ng Panginoong Yesus, kung saan, alam niyo po, si Jesus po mismo ang nagturo ng kahulugan, okay, ng tunay na pagsamba sa altar.
Grabe no, siya po mismo yung magtuturo sa atin. Gagamitin lang ako ni Lord ng tunay na pagsamba sa altar. Pero sa pamamagitan, okay, ng paghahandog o kaloob. Or offering. Sabi mo, offering. Okay, that's why po, okay, ang title po ng pag-uusapan natin ngayong araw po na to ay walang iba kundi approaching the altar of offering. Amen? Approaching the altar of offering. So tatayo tayong lahat. Babasahin natin yung text natin in the book of Mark. Chapter 12, verse 41 to 44. 1, 2, 3, go. Let's pray, manalangin po tayo. Kaya rin po mag-ask din po kayo kay Lord. Hallelujah. Lord, salamat po your word na pagsasaluhan po namin ngayong araw na to. Dalangin ko na patuloy, Lord God, na matanim sa puso namin ito, Lord God. Maging buhay namin. Maunawaan namin, Lord God, talagang, alam mo yun, maging buhay kasanayan. At patuloy kami manampalataya sa ituturo mo sa amin ngayong araw na to. Dalangin ko, Lord God, na patuloy, Lord God, alam mo yun, mabago kami, maayos kami kung sino kami ayon sa nais at wangis na gusto mo na maging kami. Hanggang, Lord God, sa haharap na kami sa iyo, nabuo kami, Lord God, naukit kami ng iyong salita, Lord God, dahil sa mga word na binibigay mo sa amin. Kaya dalangin ko, Panginoon, patuloy, Lord God, na mag-penetrate sa amin itong word na to, na pagsasaluhan namin ngayong araw na to. Salamat po, in Jesus' name we pray. Amen, amen. Sige po, makakaupo po tayo. Okay? So this time po, no, so, yung context po na pinag-uusapan natin is nasa huling linggo na si Jesus ng ministry niya. Okay, last week. Okay, last week na siya bago siya ipako sa krus. So, that time nasa loob po ng temple si Jesus ng Jerusalem. Yung temple po nila hindi po ganito na loob agad. Okay, so may labas pa pero nandoon siya sa loob ng temple court nila. Okay? At buong araw po siya, dahil nandoon siya, buong araw po siyang hinahamon ng mga iba't ibang religious group. Inahamon siya ng mga Pharisee, scribe, okay, mga matatanda doon, mga Herodian at mga Sadducees. Okay, ang ginagawa sa kanya, sunod-sunod siyang sinusubukan tanungin. Tinatanong siya na kung ano-ano, pagdating sa tax, okay, pagdating sa pagkabuhay muli, okay? Pero ang maganda kay Jesus, lahat yun nasagot niya at isa-isa niyang napatahimik ang lahat ng yun. Amen po ba? So parang ganyan, napakatahimik niyo po ngayon. Okay? So pagkatapos niyang, yung word talaga, in a way na pagkatapos ni Jesus mapahiya lahat ng nagtatanong sa kanya, okay, ng mga religious leader, pagkatapos niya mapahiya lahat ng yon, si Jesus naman yung nagsimulang magturo. Okay, tapos na kayo? Ako naman magtuturo, sabi ni Jesus. Okay? So ang ginawa ni Jesus, nireveal niya yung puso ng mga scribes. Tingnan niyo po, sabi sa verse 38 to 40. Bababa lang tayo, sabi, sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan or teacher of the law na mahiling magpalakad-lakad, na suot ang kanilang mahabang damit at gustong binabati ng may paggalang sa mga pamilihan. Sabi no, ang gusto nila ay mga natatanging upuan sa mga sinagoga at mga upuang pandangal sa mga handaan. Verse 40, ito malala, inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ang mahaba nilang dasal ay ang pagkukunwari lamang. Dahil dyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila. Nakukuha niyo po? So, itong mga taong to, mahilig silang magmukhang banal. Yan, yung mga scribes, ni-reveal ni Lord. Gusto nilang parangalan sila ng tao, okay, at ginagamit nila ang relihiyon para sa sarili nilang kapakinabangan. Yan ang mga scribe, ni-reveal sila ng Panginoon. Sinabi pa ni Jesus, ito yung sinabi ni Jesus din ni-reveal sa kanila, inuubos pa nila yung kabuhayan ng mga byuda. Ibig sabihin, itong mga religious leader na to, sa halip na sila ang magpoprotekta sa mga mahihina, sila pa ang nagsasamantala sa kanila. Nandiyan po ba kayo? Say amen. Okay? So ngayon ito na. Pagkatapos i-reveal ni Jesus pagkatapos si Jesus i-reveal to mga scribe, okay? So i-reveal ang puso ng mga scribe, umupo siya sa tapat ng hulugan ng offering. Bigla siya umupo. Pagkatapos i-reveal, umupo siya. Yan, okay? Pag upo niya, pinagmasdan niya yung mga nagbibigay.
Tiyong! Tatatatatak. So pinagmasdan niya yung mga nagbibigay, yung mga inuhulog nila. Pero alam niyo po, hindi niya lang tinignan kung magkano yung inuhulog nila. Uy, kapal nung sobre nun ah. Envelope na gamit nun ah. Mga ganon. Hindi lang po yun yung tinignan ni Jesus. Ang tinignan ni Jesus kung paano sila nagbibigay. Nakuha niyo po? At dito natin makikita ang isang literal na larawan ng pagsamba. Kung saan, okay, ang Diyos, okay, kung saan may Diyos na tinitignan, okay, hindi ang ibinibigay, kundi ang paraan ng paghahandog. Actually, na-amaze lang ako dito sa pangyayari na to. Alam niyo po kung bakit? Kasi nakakamanghang isipin na ang oras na yon ang isa sa pinakapambihirang pagkakataon. Tanungin niyo po ko bakit? Kasi pambihira na pwedeng maghandog ang isang tao dahil mismo ang Diyos na nagkatawang tao na si Jesus ang nasa harapan. Nakuha niyo po? Pambihirang pagkakataon, tama po ba? Kasi yung pinag-aalayan nandoon sa harapan. Amen po ba? Okay? Tapos ang ginagawa ni Jesus, sinisiyasat niya yung puso ng mga naghahandog. Okay, dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon tuloy ng isang kapahayagan or revelation or may i-reveal sa atin kung paano tinignan ni Lord ang handog ng pagsamba sa altar ng Diyos. Okay, at nahahayag ay ang tunay na puso ng pagsamba. Kaya ngayon, dito iikot yung pag-uusapan natin ngayong oras na to, okay? The two kind of offering that reveal our heart at the altar. Yan, the two kind of offering that reveal, may i-reveal sa puso natin at the altar sa pag-offer natin sa altar ni Lord. Okay? Unang-una, okay, number one is the excess that reveals false worship. Okay? The excess that reveals false worship. Sabi niya po sa verse 41 and 44. Sabi niya po dito, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan. Ang mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malaking halaga. Sapagkat ang lahat na nagkaloob ng bahagi, lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikabubuhay. Okay? So ang pagbibigay ng handog ay hindi, tandaan nyo ang pagbibigay ng offering, sabi mo nga offering, hindi po ito isang financial activity lang. Tapos na yung worship, may mag-MC na dyan, giving na. Hindi po siya ganun lang. Are you okay? Okay, hindi siya financial activity lang or something program lang. Bahagi ito ng pag-worship natin sa Panginoon. Amen po ba? Okay, worship natin yan kay Lord. Okay, ang handog, tandaan nyo bakit? Kasi ang handog ay sumisimbolo to sa puso natin kung paano tayo sumasamba sa Diyos. Amen po ba? Kaya pagdating sa Jerusalem, ganito sila mag-offer. Sa Jerusalem po, meron silang hulugan doon ng handog na kung tawagin nila ay treasury chest na para siyang trumpet. Ayan, ganyan. Diyan sila naghahandog. Yan, ganyan. Okay? So, para siyang trumpet. Okay, kung saan inilalagay nila yung iba't ibang uri ng offering nila. Sabi sa verse, doon sa binasa natin, okay, naguhulog ng malalaking halaga ang maraming mayayaman. So, maraming mayayaman, naguhulog sila. Mukhang sa unang tingin ay kahanga-hanga ang ginagawa nila at kung ikaw mag-iisip, grabe siguro na i-impress si Lord sa mga taong to. Tama po ba? Kasi grabe, ang dami nilang nilalagay eh. Grabe yung kalansing, tama po ba? At tandaan nyo po, barya pa lang yung pera nila noon. Amen po ba? Pero ito ang malupit kay Lord. Mukhang sa paningin ng tao, siguro na i-impress si Lord dito kasi grabe magbigay eh. Pero ang nakita ni Lord, ang puso nila, hindi yung pera nila, kundi yung puso nila. So bakit? Kasi ang kaloob daw nila, ng mga nagbigay na mayayaman, ay bahagi lamang. Sabi mo, bahagi. Ibig sabihin, excess. Sa salitang kanto, butal lang. Alam niyo yung salitang butal? Yung iba, hindi na inabutan yun. Actually, narinig ko lang din yun. Okay, Gen Z kasi ako eh. Okay? So, butal lang, excess lang. At dahil metal nga, metal kasi yan eh. Okay? So, metal, tas metal din yung mga barya nila. Kapag maraming barya yung inihuhulog, malakas yung tunog. Tama po ba? Wala akong kausap dito eh. Okay? So kaya madaling mapapansin ang mga tao kung sino ang malaking ibinibigay. Ay, ayan na naman siya. Naalala mo na nakaraan siya rin yun eh. No, tatatatatatatatak. Kaya siguro yung tunog talaga doon. Tama, grabe siguro yung kalansing doon. Tama po ba? Nakukuha ninyo? Kaya sa paningin ng tao, okay, ang tindi magbigay kasi marami. Pero, sabi mo nga pero, sa paningin ng Panginoon,
Pang sobra lang nila yon at hindi mahalaga. Oo, marami siyang binigay, pero sobra niya lang yon. Ang nakakalungkot, ito pa po, nagbibigay sila, hindi lang para sa Diyos. Nagbibigay sila para mapansin sila na malaki ang binibigay nila. Grabe, no? Kaya ang iba ang ginawa ni Jesus. Pagdating kay Jesus, titingin tayo kay Jesus, ito yung tinuro ni Jesus. Kasi habang karamihan nakatingin sa laki ng halaga at nakatingin sa lakas ng tunog, pero si Jesus, mas malakas yung tunog ng puso ng babae. Nakuha niyo po? Kasi si Jesus nakatingin siya hindi dun sa tunog, kundi dun sa puso ng babae. Tugdug. Tugdug. Ganun talaga, di ba, pag bibigay mo yung best mo, minsan meron talagang tugdug. Ako lang yata, yun ah. Amen po ba? So ipinapakita nito na ang standard ng langit, tandaan nyo, ay hindi parehas sa standard ng tao. Amen? Ang tao kasi, di ba, madaling ma-impress yan sa nakikita nila eh. Tama po ba? Pero ang Diyos, laging tumitingin po yan sa puso. Sabi mo, puso. Okay, hindi niya sinusukat ang pagsamba base sa laki ng ibinibigay, kundi sa kondisyon ng puso ng nagbibigay. Amen po ba? Nakuha natin? Kaya nga mapapansin natin, bago ang eksenang ito, tignan mo, tinitignan ni Lord yung puso ng tao. Bago ang eksenang ito, titignan natin yung eksena, di ba? In-expose muna ni Jesus yung puso ng mga scribes eh, na ginagamit ang religion para sa sariling kapakinabangan. Sabi kanina sa verse 38 and 39. Tapos, in-expose muna ni Jesus kasi nga nakatingin siya sa puso. Hindi sa panlabas na naglalakad sila, mga nakaputi, mga nagpe-pray ng mahaba, hindi na i-impress si Lord doon. Nakuha po natin. In-expose muna yun. Tapos, matapos i-expose ni Jesus ang mga tagapagturo ng law, okay, so na naghahanap ng pansin at papuri ng mga tao, na-expose na ni Lord. Wala yan, mga papansin lang yan. Parang ganun, okay? So, ang ginawa niya naman, pinakita niya naman, may in-expose din siya pero maayos naman na puso. Yung puso naman ng babaeng balo. Nakukuha ninyo? So, ipinakita niya ang isang byuda, ganito yung byuda eh. Yung byudang wala siyang inahabol, na pagkakilala, wala siyang audience, na gustong i-impress, hindi siya nagsasalita, tahimik lang siya sumasamba sa Panginoon. Sa mata ng tao, halos wala siyang naibigay. Tama po ba? Pero sa mata ni Jesus, napakalaki ng ipinakita niyang puso. Amen? Nandiyan po ba kayo? So ito ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa altar ng Diyos. Tandaan niyo po, the altar does not merely receive an offering. It reveals the heart of the worshiper. I-reveal niya talaga yung puso mo sa pagbibigay mo kay Lord. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Ang altar ng handog ay di tumatanggap ng kaloob, kundi hinahayag nito ang puso ng sumasamba. Ay hindi lang tumatanggap ng kaloob ang altar ni Lord, kundi inahayag nito ang puso ng sumasamba. Kaya alam niyo po, sa buhay natin, kapag lumalapit tayo sa altar, may mga nahahayag sa puso natin. Totoo po yun. Pag lumalapit ka kay Lord, nagbibigay ka ng offering mo, ng handog mo kay Lord, may nare-reveal sa puso natin. Gusto niyo po malaman? Say amen nga po. Amen. Unang-unang nare-reveal sa atin, letter A, it reveals heart's desire. Our heart's desire. Nare-reveal yan, yung desire ng puso mo. Okay? Sa pagbibigay ng byuda, nakita ni Jesus kung ano ang kagustuhan ng puso niya. Ayun ay ang parangalan ang Panginoon sa ibibigay niya. Nakita ni Lord, pambira, gusto kong parangalan ng taong to. Yun yung nakita ng Panginoon sa kanya. Bakit? Kasi yung mga mayayaman, sobra-sobra ang binibigay. So, pero ang nakita ni Lord sa puso nila, so ang nais lang nila ay makita, marinig ng ibang tao ang laki ng handog nila. Yun lang ang nais nila. Pero yung babae, ang nais niya, gusto ko maparangalan ang Panginoon sa iaabot ko at ibibigay ko. Nakukuha niyo po? Pero yung mga yon, wala, papansin lang. Gusto lang nila mapansin. Yan ang puso ng isang taong gusto ng papuri sa sarili. False worship. Nakukuha niyo po? Yung sobra, na binibigay nila, ay hindi nila binibigay para maghandog, kundi para magpasikat. At mapakita sa mga tao na grabe sila magbigay. Grabe ako, di ba? Kita mo yon, lakas ng tunog. Diba? Ingay, bingi ka. Ganon, okay? So dahil ayun talaga ang laman ng puso nila, papunta pa lang siguro sila sa temple, dala-dala nila, sako-sako, binagbububuhat nila yon.
Yun na talaga yung puso nila, no? Sabi, doon ako sa may magandang pwesto, tas iingayan ko. Tataas ko pa. Siguro ganun talaga sila, no? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi siya yun. Kamukha niya lang. Okay? Kaya alam nyo po, ang ganda po nito. Natutunan ko lang, malalaman mo ang pagbibigay ng tao depende sa gusto ng puso nito. Ulitin ko malalaman mo ang pagbibigay ng tao depende sa gusto ng puso nito. Kaya nga tingnan mo, anong sabi ni Lord? Matthew 6:21. Anong sabi niya? Sapagkat kung nasaan, kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kaya tandaan niyo po ito tingin po kayo sa akin. Kapag pinagkakaitan natin si Lord, pinagkakaitan natin si Lord ng dapat nasa Kanya. Kapag pinagkakaitan mo si Lord ng dapat nasa Kanya, may nahahayag sa puso natin. May nare-reveal. Tanungin niyo po kung ano. Hulaan niyo. Di ba? May nare-reveal sa atin kapag pinagkakaitan natin si Lord. Alam niyo kung ano? Ito ay ang pagiging sakim. Pinagkakaitan mo si Lord, may nare-reveal sa puso mo. Greediness. Amen po ba? So, ang kasakiman. Tandaan nyo, ang kasakiman ay pagiging makasarili. Yung gusto mo ng sobra-sobra. Sobra-sobra ng agustuhan na magkaroon ng maraming bagay, maaaring pera, kayamanan, kapangyarihan, pagkain, o kasikatan. Nakukuha nyo po? So ito ay isang mahigpit na kalaban ng pagsamba natin sa Diyos. Kaya nga tingnan nyo, sabi ni Jesus, talon lang tayo, verse 24, sabi rin niya, kaya sabi niyo, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho or ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Grabe, no? Amen po ba? Parang tahimik na po yata kayo. May nare-reveal po ba sa atin? Nare-reveal po ang katahimikan natin ngayon. Amen po ba? At alam niyo po, natutunan ko lang, kapag nagiging sakim ang tao, ito ay isang uri ng maling pagsamba. Akala nyo, tingin po kayo sa akin akala natin, kunyari mag-o-offer tayo kay Lord. Akala mo pinagdamutan mo lang si Lord. Kunyari, hindi mo binigay sa Kanya kasi may pangangailangan ka or maybe hindi mo lang talaga binigay. Akala natin pinagdamutan lang natin si Lord. Hindi po. Meron tayong winnership na iba. Ano uli yung pagbibigay? It is a sign ng worship mo kay Lord. So kung di mo siya winnership, pagdating sa bagay na yon at aspeto na yon at kinamkam mo, kinuha mo lang, at naging sakim tayo, may iba pala tayong winner-worship. Akala mo naging madamot ka lang kay Lord, pero hindi, may iba ka palang winnership. Okay lang po ba kayo? Amen po ba? Okay, may iba pala tayong sinasamba, hindi na si Lord, kundi yung Diyos-Diyosan ng pagmamahal sa pera. Yun ang wino-worship natin. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Kaya nga hindi sinabi ni Jesus na sumusunod ang kayamanan sa puso. Kung nasa ng puso mo, sumusunod ang kayamanan. Hindi po ganun. Ang sinabi niya, kung saan napupunta ang treasure mo, doon makikita ang puso mo. Tama ba? Kaya nga ba't hindi mo mabigay? Kasi may pinaglalaanan ka na nandoon yung puso mo. Pero pag kay Lord mo nabibigay, na kay Lord ang puso mo. Amen po ba? Kung saan napupunta ang treasure mo, doon makikita ang puso mo. Yung iba nasa bulsa. Yung iba nasa ATM. Nakukuha po ninyo? So yun yung unang-una, okay? Nare-reveal. May nare-reveal sa puso natin, sa desire ng puso natin. Pangalawa, okay? Pangalawang nare-reveal, it reveals. It reveals where we trust. Kung kanino tayo nagtitiwala. So lumalabas kung sino ang tunay nating pinagkakatiwalaan. Ang byuda, nung naghulog siya, ang hinulog niya po ay lahat ng kanyang ikabubuhay or ikinabubuhay. Yung po talaga yon, okay? So sa mata ng tao, parang pagiging pabaya yon. Ba't mo binigay lahat? Nakuha natin? Pero sa mata ng Diyos, hindi po yun pabaya. Yun po ay pananampalataya. Amen? So mas pinili niya magtiwala sa Diyos kaysa kumapit sa natitirang meron na lang siya. Sige Lord, titiwala na ako sa iyo.
So kabaligtaran ng mga taong yun na sobra lang ang kayang ibigay. Alam mo yung mga tao, tingin po kayo sa akin ha, yung mga taong ang kaya lang nila ibigay kay Lord pag sobra, yung mga ganun tao, sila yung mga taong hindi magbibigay kay Lord kapag meron lang silang sakto. At kapag may kulang sa kanila. Nakuha niyo po? So kaya hanggat wala silang sobra, hindi makakatikim si Lord sa kanila. Palagi yung ibibigay lang nila kay Lord yung sobra lang. Yung tira-tira lang. Pero kapag sakto lang sa kanila, hindi nila bibigyan si Lord. So pinapakita nito na hindi nila kayang ipagkatiwala sa Diyos ang anumang kulang sa kanila. Grabe, no? Nakuha niyo po? So ibig sabihin, makikita natin dito, unang-una, i-reveal niya yung desire ng puso natin. Pangalawa, i-reveal niya kung kanino tayo nagtitiwala. Kulang ka na, o sige, ibigay mo pa. So papakita sa'yo kung kanino ka nagtitiwala. Are you okay? Amen po ba? Parang kinikidlatan po yata kayo ngayon ha. Nasa labas yung bagyo, nandito yung mga kidlat at kulog, no? Tama po ba? Pangatlo, ito pa yung i-reveal sa atin. It reveals whom we worship. So, ang isa sa pinakamalalim na ipinakita ng altar ay hindi lang kung ano ang binibigay natin, kundi kung sino ang gusto nating pasayahin. Okay, sino ang gusto mong pasayahin? Kaya ka nag-o-offer sa altar kasi nga may gusto kang pasayahin. Amen po ba? Nakuha po natin, yung mga scribe, ganito sila. The scribe worship is for the attention of people. But the widow worship for the approval of God. Binigay niya yun kasi gusto niyang pasayahin ang Diyos. So dito natin makikita na may mga taong nagbibigay ng sobra nila, hindi para sambahin ang Diyos, pero para makuha lang ang pagsamba para sa sarili. Worship, false worship. Worship lang para saan? Sa sarili. Nakuha po natin, dahil ang tunay na handog sa Diyos, okay, yung siya ang napaparangalan at natutuwa. Kaya ang tanong, the more na nag-ahandog ka kay Lord, natutuwa ba si Lord? O parang di ka na natutuwa ngayon? Amen po ba? Dahil ang totoong paghahandog, titignan mo, pag i-offer mo na kay Lord, buhat mo yung sobre mo, matutuwa kaya si Lord dito? Yun ang totoong worship. Yun ang totoong pag-offer kay Lord. Are you okay? Nakuha po natin? Matutuwa kaya si Lord sa ibibigay ko? Amen po ba? Kaya nga ang paghahandog mo kay Lord ay hindi to tungkol sa pera, kundi sa kondisyon ng puso na meron ka. Amen? Hindi to patungkol sa kung magkano ba ang iahandog ko, kundi ano ang inahayag ng handog ko tungkol sa puso ko. Dahil marireveal talaga yung puso natin kapag naghahandog tayo kay Lord. Nakukuha niyo po? So kaya alam niyo po, lumalabas kung ano talaga mahalaga sa atin kapag nag-aalay tayo sa Diyos. Doon lalabas yun kapag nag-offer ka kay Lord. Doon lalabas kung ano ang mahalaga sa'yo. Kapag kinupitan mo si Lord, may mas mahalaga sa'yo. Tama. Pero kapag binigay mo kay Lord yung the best, si Lord ang mahalaga sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, okay ka lang? Hindi nga. Sabi sa kanya, hindi nga. Okay? Tandaan nyo to Okay, alam nyo po, hindi lang ito tungkol sa pera. Kasama rito ang mga oras, lakas, talento, priorities, at buong buhay natin. Kaya kapag mali ang puso ng pagsamba, pag mali yan, hanggat walang sobra sa meron ka, hindi ka maghahandog kay Lord. Bakit? Mali yung puso mo Amen? Bakit? Baka wala yung puso mo kay Lord. Tama po ba? Kaya nga puso ang labanan sa worship. Puso talaga. Hindi boses. Hindi galing. Puso ang labanan sa worship. Amen po ba? Kaya nga bilang challenge ko sa atin, offer your heart to God. So ang kailangan nating i-offer kay Lord ngayon ay hindi muna ang pera natin, kundi ang puso natin. Mamaya magkakalat ang puso dito. Amen? So kaya bago natin tanungin si Lord, Lord, magkano po yung ibibigay ko? 3 million po ba, Lord? Wow, I receive. Okay? I receive. Gusto ko magbigay kay Lord ng ganon. Okay, nakuha natin. So Lord, magkano po ibibigay ko? Hindi pala ganon. Kundi tanungin mo muna si Lord, Lord, nasa iyo po ba ang puso ko? Amen. Huwag mo na siya tatanungin kung malaki, kung magkano bibigay mo. Tanungin mo muna kung yung puso mo ba na kay Lord. Dahil ang tunay na offering ay nagsisimula hindi sa kamay na nagbibigay, kundi sa puso na surrendered. Amen po ba?
Tama? Tandaan niyo po, the altar does not merely reveal what is in our hand. It reveals what is in our heart. Kaya, church, wag lang natin ibigay ang offering natin sa altar ng Diyos, kundi ibigay natin ang puso natin sa Diyos. Amen po ba? Ang ibigay mo yung puso mo kay Lord. Nakukuha niyo po? Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Amen? So, kaya nga, the two kinds of offering that reveal our heart at the altar. Unang-una, the excess that reveals false worship. Number two, unang-una, the excess that reveals false worship. Number two, the best naman. The best that reveals true worship. Kanina, excess, false worship. Ngayon naman, best, true worship. Amen? Sabi niya sa verse 42 to 43, lumapit naman ang isang biyudang duka at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. So pagkatapos makita ni Jesus, ang lahat na naghuhulog ng handog, nakita niya lahat na naghahandog eh. Na-record niya. Joke lang. Okay? So tinignan ni Jesus lahat na naghahandog, nakita niya na. Ginawa niya, tinawag niya lahat ng mga alagad niya. Uy, tara, lapit kayo sa akin. May sasabihin ako sa inyo. Okay? At kapag sinasabi ni Jesus yung word na ito, pakinggan niyo ako. Sinasabi ko sa inyo. Sabihin niyo nga, sinasabi ko sa inyo. Yan. Kapag tinawag ni Jesus yung mga disciple niya, tapos sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo. Or sa English, truly I tell you. So alam na ng mga disciple yun, na may mahalaga siyang ituturo. Uy, wait lang, sinabi ni Jesus yun. Meron na naman siya sasabihin sa atin. Nakuha niyo po? Pag sinabi ni Jesus, truly I tell you. Sinasabi ko sa inyo. Pag sinabi ni Lord yun, hindi lang ito simpleng observation, kundi isa tong spiritual principle na gusto niyang tandaan at tularan. Kaya kapag nakikita mo yun, sinasabi ko sa inyo, ang gusto ni Lord ay meron tayong dapat na tandaan at tularan. Nakukuha niyo? Amen po ba? Kaya sabi niya sa verse 43, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihahandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihuhulog nilang lahat. So may gusto siyang tandaan natin, or yung mga disciple niya, at gusto niyang tularan. Kasi sa mata ng mga tao, hindi maaalala ang ginawa ng biyuda. Baka nga walang nakakita nun eh, or nakarinig eh. Toink! Tapos isa pa, toink! Nakuha niyo po? Naalala ko tuloy nung bago-bago rin akong Christian eh. Bago-bago ko sa ganitong church. 2 coin din yung binibigay ko eh. 1 piso sa 1 5. 6. Totoo po, yumuyo ko ako. Kasi maririnig. Totoo po yun ah. Kasi yung usong offering doon, yung nasa harap, tas basket yun. Punta ka sa harap pag mag-o-offering or tithes and all. Yumuyo ko talaga ako. Tinahiya ako. Nakuha niyo po? Kaya maybe, ganun din sa babae. Okay? Maybe baka walang nakakita nun. 2 maliit na tansong barya lang kasi yung hinulog niya. Okay? Kasi kung tawagin ito ay lepta. 2 lepta. So, pinakamaliit na coin nung panahon nila yon, yung lepta. So, at ayon sa pag-aaral, ang 2 lepta ay katumbas lang ng humigit kumulang na 1/64. Kunyari, yung 64 pesos, ay 640, kunyari, sa mo, 640. Okay, ano yung 1% nun? 6.40. Absent kayo nun, no? Okay, nakuha natin. So, parang ganun. 2 ganun. Mga probably 12 to 13 pesos. Nakuha natin kung sa Pilipino, ah. Amen po ba? So, parang nagpa-plus pa yata kayo. Wag na kayo mag-plus, okay? Nakuha po natin. So, ganun yon, okay? At sa kultura nila, alam nyo po, ang pinaparangalan ay yung mga nagbibigay ng malalaking handog. Yan, pinaparangalan po yan. Okay? Ino-honor na lang. Ganun po talaga. Sanay na ako sa English ngayon eh. Amen? Yung anak ko kasi panay English eh. Okay? So kapag malaki ang handog ng tao, siya yung may respeto, siya yung nire-respeto ng mga tao. Kaya natural lang sa mga tao na isipin na mas malaki ang handog, mas malaki ang value nito sa Diyos. Yun ang tingin ng tao. Grabe ang taas ng value nito kay Lord. Okay? Pero binaligtad ni Jesus. Ganda nito. Binaligtad ni Jesus ang pananaw nila. Kasi hindi niya kinumpara ang halaga.
kundi kinumpara niya ang cost. Okay? So hindi niya tinimbang ang halaga ng ibinibigay. Itinimbang niya ang halaga ng isinakripisyo. Ulitin ko pakinggan niyo po maigi. Hindi tinignan ni Jesus, hindi niya tinimbang yung halaga. Kasi kung timbangan lang, talo talaga yung babae. Tama po ba? Nakukuha niyo po? Talo yung babae. Bakit? Sako-sako yun eh. Talo sa timbangan. Pero ang tinignan ni Jesus, kung ano o ilan yung sinakripisyo. Kasi yung mga mayayaman, excess lang. Tama? May sinakripisyo wala. Meron, binigay nila, pero excess lang nila eh. Pero yung babae, anong sinakripisyo niya? Sabi doon, okay, sabi, ang biyudang ito ang nagbigay ng higit sa lahat. Bakit? Hindi dahil sa laki ng ibinigay niya, kundi sa kung magkano ang natira sa kanila. So sinabi sa verse na ang mayaman ay nagbigay mula sa kanilang kasaganahan. Ibig sabihin, kahit pagkatapos silang magbigay, marami pa silang pera. Pero sabi doon, ang byuda, sacrifice ay nagbigay ng buong ikabubuhay niya. Yung mayaman, nagbigay sila kahit 10 sako pa. Pero after that, meron pa sila. Nakuha nyo? Pero yung babae, anong sinakripisyo niya? Yung buong ikabubuhay niya. Nandiyan po ba kayo? Amen? Ibig sabihin, kabuhayan o lahat ng mayroon. Mayroon siya para mabuhay sa araw na yon. Life. Sa Greek nun, bios. Okay? Sa madaling salita, hindi lang siya nagbigay ng offering. Inilagay niya ang sarili niyang kinabukasan sa kamay ng Diyos. Grabe no? At yun po ay matatawag nating best na handog sa pananaw ni Jesus. Hindi ko na-appreciate kung malaki yung binigay nila. Pero mas iba tong babae. Kasi sila meron pa after. Pero to pambira, wala na, pero binigay pa rin. Amen? Yun ang tunay na sacrifice. At yun ang pinangaralan ni Jesus. Mapapansin din natin, tandaan nyo po ito na kahit alam ni Jesus na ayun na lang ang meron ang babae, hindi niya pinigilan. Hindi niya sinabi sa babae na, itabi mo ako na lang. Hindi, joke lang. Hindi niya sinabi na, itabi mo yan. Yan na nga lang meron kay, mahirap ka na. Ibibigay mo pa. Okay? Hindi niya sinabing ganun. Nakukuha niyo po? Sa halip, okay, hinayaan ni Jesus. Bakit? Tingin po kayo sa akin. Bakit hinayaan ni Jesus? Kahit alam ni Jesus na yun na lang ang meron ng babae, bakit niya hinayaan? Tingin po kayo sa akin Tingin po kayo sa pogi dito sa harap. Amen po ba? Mamaya ka na kumulog. Okay? So, bakit? Ito po. Dahil ipinapakita ni Jesus sa panahon na yun at sa panahon natin ngayon, ang ginawa ng babae ay ang totoong offering. Tinuturo sa atin. Sinasabi ko sa inyo, truly I tell you. Dapat mong tularan at dapat mong tandaan. Kaya sa kaharian ng Diyos, hindi sinusukat ang offering sa laki ng natira pagkatapos mong magbigay. Sinusukat ito sa lalim ng tiwala mo kay Lord. Amen? Kahit alam mong ayun na lang ang meron ka. Siguro may tanong kayo sa akin ngayon, tinatanong, maybe, nai-imagine ko lang, baka tinatanong mo, ibig sabihin po ba ay kagaya ng babae, ibibigay ko lahat para mapansin ako? Ibibigay ko ba yung lahat ng meron ako ngayon at bahala na si Lord sa kinabukasan namin bukas? Yun ba yun? Para mapansin ako ni Lord? So ibibigay ko lahat ng puhunan ko sa business, baon ng anak ko, pang-enroll tuition, para mapansin ako. Yung ba yung napapansin ni Lord? Nandiyan po ba kayo? Nakukuha niyo po? So hindi po. Hindi po yun yung ibig sabihin nun. Nakukuha niyo po? Amen. Baka mamaya ay paglabas niyo po dito, binigay niyo nga lahat, tapos ang damo ka na, naghihirap na po kayo. Hindi po yun. Amen po ba? Para mapansin tayo ng Panginoon. Anong ibig sabihin ito? Sa halip, ang best na nais ng Diyos sa atin ay yung offering na nagpapalabas ng pananampalataya mo. Tanong, kapag binibigay mo, may lumalabas bang pananampalataya sa'yo? Nakuha natin? Gusto ko sabihin sa inyo, alam mo yun. Tama? Alam mo yun, kapag binibigay mo kay Lord, alam mo kung may kasamang pananampalataya yun. O excess mo lang. Sabi mo sa katabi mo, Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Hindi sinasabing ibigay mo lahat,
Pero ang sinasabi, pag nag-offer ka, may kasama bang faith? Kasi sa totoo lang, pag nagbibigay tayo ng excess lang natin, hindi naman natin masasabing may faith tayo. Tama po ba? Amen? Pero ang ibig sabihin nun, may kasama bang pananampalataya? Masasabi mo ba talaga siyang sacrifice? Kaya nga sacrifice eh. Di ba? Word na sacrifice talaga. Hindi siya excess mo, kaya siya word na sacrifice. Isang handog na may halaga talaga sa'yo. Nung binigay mo yun, may halaga sa'yo. Tama? Bihira, may halaga sa akin yan. Ganun eh, yung parang mapapaiyak ka. Nakukuha niyo po? So yun yung tinuturo dito ni Jesus. Hindi sa laki ng halaga kung ano, pero may faith ka ba nung binigay mo yun? Amen? Alam niyo po, bigyan ko po kayo ng mga halimbawa sa Bible nung nagbigay sila ng offering talagang best. At talagang may offering. Unang-una si David. Sino ang kilala kay David? Pakilala ko po kayo. Okay? Yan, si David. So, binili ni David, ito yung time na binili ni David yung giikan ni Arauna. Pinangalanan niyang Aras Dos. Joke lang. Okay, Arauna, binili niya yung giikan ni Arauna para mag-alay po sa Diyos. So, bibiling ko yung giikan mo at mag-aalay ako sa Diyos dyan. Bakit? Kasi dahil nagkaroon ng salot, dahil sa kagagawa ni David nung panahon niya, ginawa ni David, nagpa-census, pero kaya siya nagpa-census, nagpabilang para yumabang, para sa kayabangan niya lang. Ganda na ng kaharian ko, ang dami kong soldier. Nakuha niyo po? Yun, kaya nagalit si Lord sa kanya nung nagpa-census siya. So ngayon, nung binili niya to, kung tutuusin, binibigay na ni Arauna. Hindi, mahal na hari, sa inyo na lang po yan. Okay lang po, binibigay ko na po yung lupa na yan, yung giikan na yan, sa inyo na po yan. Amen? Pero anong sabi ni David? 1 Samuel 24:24. Ngunit sinabi ng hari, so hindi maaari babayaran kita, sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Kaya't binayaran ni David ang giikang yon at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak. Binibigay na, pero ayaw ni David kasi gusto niya pang mag-o-offer siya kay Lord, merong halaga. Amen? So naunawaan ni David na ang paghahandog ay dapat may halaga sa kanya, meaning may sacrifice. Kumbaga yung masasaktan siya dahil may halaga talaga. Amen po ba? So unang-una si David. Pangalawa, si Cain at Abel. So sa unang tingin, kung titignan natin, pareho lang sila naghandog kay Lord. Amen po ba? Pag binasa natin yung story, pareho sila nagdala ng handog. Pero may twist. Okay? Ang nangyari, pareho sila naghandog, pero hindi parehas na tinanggap ng Diyos yung handog nila. Ang nagustuhan ni Lord na handog ay yung kay Abel. At yung kay Cain ay hindi niya nagustuhan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kay Cain, kinain niya. De, joke lang. Ayan, gising na po kayo. Okay? So, mapapansin natin, okay, may distinction sa Bible. So, ang nagustuhan ni Lord, yung kay Abel. Okay? So, at hindi lang basta nagustuhan ni Lord, ha? Bakit ang tanong, bakit nagustuhan ni Lord yung kay Abel? Kasi yung binigay ni Abel, ito po ay best at first. Binigay niya ay the best at first. Ang tanong, bakit best ang binigay ni Abel? Bakit the best? Bakit si Cain hindi the best? Kaya hindi tuloy natuwa si Lord. Bakit si Abel, the best yung binigay niya? Gusto niyo malaman? Balik kayo next week. Alam niyo po kung bakit? Bakit best yung binigay ni Abel? Tingin po kayo sa akin. Kasi nung nagbigay siya kay Lord, may faith siya. Tingnan niyo po. Hebrews 11:4. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman, si Abel ang ikinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Grabe no, ibig sabihin ng offering ni Abel ay hindi tungkol sa laman ng handog, kundi sa faith. May pananampalataya siya nung inaabot niya kay Lord. Amen po ba? Makikita natin na ang tunay na offering ay hindi lang nagbibigay. Ito ay nagpapakita ng may pananampalataya at may halaga. Amen? Pag inaabot mo yung offering mo, may faith ka ba dun? Are you okay? Nakukuha po natin? Nadya-check po ba natin? Kasi pag excess lang, wala. Pag sobra lang, butal lang, wala.
Amen? Grabe, no? So, yun yung dalawa. Unang-una, sino? Si David. Pangalawa, sino? Si Cain at Abel. Dito ako ng mga pangatlo, letter C, mga taga-Macedonian. Okay? Mga taga-Macedonian. Okay, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 2. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan. Tingnan niyo, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, grabe sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Grabe, no? Isa sa pinakamagandang halimbawa ng sacrificial giving ay ang mga taga-Macedonian. So, hindi sila mayaman. Sa katunayan, sinabi ni Pablo na sila ay dumaraan sa matinding pagsubok at lubhang kahirapan. Pero sa kabila nito, okay, sa kabila ng kahirapan nila, sabi dun sa verse, sila pa mismo ang nakikiusap kay Paul na payagan silang maghandog ng tulong. Nakuha po natin? So yung tulong na binibigay nila, ito yung klase ng handog na may puso para sa kingdom expansion. Yung help na yung offering nila ay para sa kingdom expansion. Gusto nilang lumawak ang pagpapakalat ng gospel sa pamamagitan ng pagtulong sa ministeryo ni Paul. Nakukuha po ninyo? Amen po ba? At ang sabi, pinipigilan na sila. Hindi, wag na. Di ba sabi sa verse? Pero hindi, ayaw nila magpapigil. Nakukuha po natin? Grabe, no, pinipigilan pero ayaw magpapigil. Marami ngayong pinipilit Tama ba? Pero ayaw magpapilit. Tignan mo uli yung katabi mo. Hindi siya yun. Sabi mo sa kanya, hindi ka yun. Bahala ka na. Nakuha po natin? Pambihira, dumanak na yung dugo. Alam mo, dumanak na yung dugo ng Panginoong Hesus sa cross 2,000 years ago. Pero ngayon dumadanak yung dugo ng nagpipreach, hindi mo pa rin mapilit. Amen po ba? Nakuha po natin? Pero sila pambihira, pinipigilan. Tapos di ba kung titignan natin, worthy naman silang pigilan, tama po ba? Kasi nga sabi, dumadaan sila sa hirap at naghihikahos sila. Pero pambihira, ayaw magpapigil. Bakit gano'n ang mga taga-Macedonian? So hindi kasi sila nagbibigay dahil marami silang pera. Nagbibigay sila dahil malaki ang kanilang pananampalataya. Sabi sa verse 3 and 4, sila'y kusang loob na nagbigay. Tingnan mo sila'y kusang loob na nagbigay. Hindi lamang sa abot ng kanilang kaya. Grabe, no? Nag-i-host na pero nagbibigay hindi abot sa kanilang kaya lang. Kundi higit pa. Okay, alam ko ito sapagkat sabi ni Paul, mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Parang OFW tong mga to. Nagpapadala. Grabe, no? At bakit nila nagawa yon? Ang ganda nito. Kaya pala nila nagawa yun. Tingnan niyo po yung verse 5. Kaya sila ganito. At higit sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil bago nila ibigay ang kanilang pera, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Kay Lord pala sila. Tanungin mo sa sarili mo, nasaan ka? Amen? Grabe, no? Tandaan niyo po ito, Kapag kay Lord na ibigay ang buhay, hindi mahirap ibigay ang anumang nasa kamay. Amen po? Amen? Kaya tandaan niyo po ito, kasangkapan ang kamay natin para sa mission ng kaharian ng Diyos. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Amen? Kaya nga, church, bilang challenge ko sa atin, honor God with your offering. I-honor mo si Lord. Amen? Tandaan natin na sa tuwing maghahandog tayo, hindi tayo sa tao nagbibigay, kundi sa Diyos na sinasamba natin. Amen po ba? Pag nag-offer ka, kay Lord mo binibigay. Ganito yun. Pag ibibigay mo sa basket, o ibibigay mo kay Lord, nasa harapan mo si Lord. Amen? Nasa harapan mo si Lord. Tama po ba? At nakatingin si Lord sa puso natin habang naghahandog tayo. Hindi ang salapi natin, kundi ang puso natin ang tinitingnan ni Lord. Kung may pananampalataya at nagsasakripisyo, ang tinitingnan ni Lord.
Amen po ba? Tandaan mo to. Alam ni Lord kung totoo ang binibigay natin, kagaya sa babaeng balok. Ikaw yan, sobre, hawak mo. Ikaw nakakaalam yan. Kung faithful ka o hindi. Pero si Lord, alam niya yan. Hindi yan, oo yung church ang binigyan natin, ginagamit. Pero kay Lord mo yan binibigay. Amen. Tanong, nakatayo si Lord sa harap mo. Bang iniaabot mo? Ang tanong yan ba yung pinaka-best mo? Amen. Kaya the more na binibigyan, yun lang lagi mo tatandaan, kaharap mo si Lord. Amen? Tandaan, ulitin ko, alam ni Lord kung totoo ang binibigay natin, kagaya ng babaeng balok. Kaya sa tuwing nagbibigay ka ng handog mo, tanungin mo ang sarili mo. Ito lang, tanungin mo, tingin kayo sa akin. Ano kaya napapansin ni Lord sa handog natin? Masasabi kaya ni Lord, pag binibigay mo na, Nak, yan yung the best mong galing. O, Nak, ginupitan mo na naman. Nak. Masasabi kaya ni Lord yun, wow, Nak, yan yung the best mo. Kasi tandaan niyo po ito Sila niniwala the best si Lord. So kung the best si Lord, dapat ang ibibigay natin na handog ay the best din. Amen po ba? Nakuha niyo po? Dapat the best din yung handog na ibibigay natin kasi the best ang Diyos na meron tayo. Amen? Kaya church, alam niyo po, kung babalik tayo sa Old Testament, kung babalik tayo doon, sa panahon nila, kapag naghahandog po sila, sa atin ngayon, pera, GCash, bank account, ganun kasi hinahandog natin, tama po ba? Pera, barya, papel, yan yung hinahandog natin. Pero sa panahon nila, hindi ganun. Ang hinahandog nila is mga tupa, mga hayop, mga animals, ganun yung handog nila. Tapos yung ihahandog nila, Old Testament to pag maghahandog sila sa Old Testament, bawal yung may galis, bawal yung may sugat. Nakuha niyo po? Bawal yung kahit natanggalan lang ng kuko. Ganun yun, kahit isang kuko lang, bawal yun. Hindi yun tatanggapin. Nakuha niyo po? Tapos, kaya kapag mag-aalay sila, sobrang alaga nila yun. Sino dito nakakita ka ng mga pet lover? Di ba may mga ganun yung sobrang inaalagaan nila yung hayop nila? Di ba? Mga ganun, nasa bahay. Di ba mga ganun, di ba? So may mga ganun, mga pet lover. Parang ganun, sobrang inaalagaan nila. Pero to, inaalagaan nila para ialay lang. Inaalagaan nila para patayin lang someday. Nakukuha niyo po? Pero bawal sila magdala doon ng defect. Isipin mo, dala-dala nila, inalagaan nila for a year. Tapos dadali nila maghahandog na. Tapos nalaglag na sa gasaan, napilay, bawal na yun. Di ba? Nakuha niyo po? Ganun totoo yun. Siyempre, makulit yun minsan. Makulit lang din talaga isip ko. Kaya sobrang alaga nila yun. Habang bit-bit nila, aalay ko to kay Lord, offer ko to. Sobrang alaga. Ganda, malinis, makinis, naka-lotion, mabango. Inaano ko lang yung sarili ko, pero ganun sila mag-offer, sobrang inalagaan talaga nila. Walang kahit na anong defect. Ibibigay yun para bilang offering. At hindi tatanggapin kapag merong defect. Nakuha niyo po? So, ganun sa Old Testament. Amen po ba? In short, sa context natin, hindi bagay kay Lord yung handog na may defect. Yung sisilipin mo yung sobre mo, walang kukuto Ba't parang pilay? Are you okay? Nakuha natin? Di bagay. Kaya check mo yung sobre mo. Baka walang kamay. Amen po ba? Di pwedeng may defect. Bakit? Tandaan niyo po ito. Bakit the best? Because the altar has always demanded the best. Marami ba tayong natututunan? Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Grabe, no? So the question is, bakit kailangan walang defect yung ibibigay nilang handog? Bakit kailangan walang defect? Alam niyo po kung bakit? Tanungin niyo ako bakit.
dahil sinasalamin ng handog na sacrifice, walang defect, ang gagawin ni Jesus Christ sa cross. Amen? Isang handog din na walang kapintasan at the best. At yun ang binigay ng Panginoong Yesus para sa atin nang ibigay niya ang kanyang sarili, okay, bilang sacrifice para sa ating kaligtasan. Amen po ba? So nang ibigay ng Ama si Jesus, hindi siya nagbigay ng second best lang. Si Alvin lang yan. Huwag na si Jesus. Kiti-kiti na lang bigay mo dyan. Hindi siya nagbigay ng second. Lamok na lang ang, okay na yan. Si Alvin, kahit lamok lang mamatay dyan, save na yan. Hindi siya nagbigay ng second best. Sino binigay niya? Si Jesus. Walang defect. Para saan? Sa kaligtasan nating lahat. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? So, hindi siya nagbigay ng tira lang. Nakuha nyo? Hindi siya nagbigay ng sobra lang. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang minsanan at sapat na handog para sa ating lahat. Are you okay? Kaya naman ngayon, ito sa atin, pakinggan niyo po ako. Please, pakinggan niyo muna ako. Bagamat hindi na tayo naghahandog, hindi tayo nagbibigay ng offering, ng pera, okay, ng offering natin, para bayaran ang kasalanan natin. Hindi na po tayo nagbibigay ng offering para bayaran ang kasalanan natin. Amen po ba? Naghahandog tayo ng kaloob para parangalan ang Diyos natin. Hindi para bayaran ang kasalanan, kundi para parangalan ang Panginoong Yesus na siyang nagbigay ng buhay niya para sa atin. Ibig sabihin, kung ang kaloob natin ay tanda ng pag-honor natin at pagpapasalamat natin sa Panginoong Yesus, na siyang mismong best ng Diyos, okay, para sa atin, hindi ba karapat-dapat naman si Lord ng handog na the best mula sa atin? Amen? Kaya kung ibinigay ng Diyos ang kanyang best para sa atin, ano naman ang gagawin natin? Ngayon nakita mo, ang binigay ni Lord ang pinaka-the best, Jesus Christ, para sa kaligtasan natin. Tingin kayo sa akin, hindi binigay si Jesus dahil mabait tayo. Amen? Minsan nga, ang hirap magbigay sa taong mabait na, tama po ba? Nakuha nyo? Kahit mabait yung tao, hindi ka naman makakapagbigay agad sa kanya. Lalo na kung di mo kilala, pero mabait siya. Hindi ka naman nakakapagbigay. Tama po ba? Amen? Yung taong nag-sacrifice nga sa'yo, minsan ang hirap balikan. Tama po ba? Yung taong makasalanan pa sa'yo, kaya mo i-bless? Pero ginawa ni Lord, di ka lang niya blines. Namatay pa siya sa'yo nung panahon, makasalanan tayo. But God demonstrates His own love for us in this. While we will still sinners, Christ died for us. Romans 5:8. Kaya kung binigay ni Lord yung best niya para sa atin, anong kailangan natin gawin ngayon? Give our best, not just our excess. Amen? Kaya check natin yung paghahandog natin sa Diyos. At tanungin ang sarili natin. Tanungin mo, ito na ba talaga yung best ko para sa Diyos? Pag magbibigay ka kay Lord, binibigay ko ba talaga yung tiwala ko sa Diyos? Kaya Light Family, ang ganda nito sa atin, maging kultura natin bilang simbahan. Are you excited? Naway maging kasanayan natin ang pagbibigay ng the best kay Lord. Amen po ba? Maging kasanayan mo yun. Kapag mag-o-offer ka kay Lord, alam mo ito yung the best mo. Amen? Tandaan natin, okay, ang altar ng paghahandog ng Diyos ay hindi basurahan. Nabibigay mo lang yung tira-tira mo. Hindi siya garage sale. Natapunan lang na hindi na natin ginagamit o tira-tira na lang natin. Kundi ang altar ni Lord ay isang banal na lugar na ang inaalay dapat natin ay yung the best at maayos. Amen po ba? Amen? Dahil doon tayo sasamba at ihahandog natin yung nararapat sa Diyos. Kaya kung paano tayo maghahandog, tandaan niyo po, dito masasalamin ano ang tingin mo kay Lord. Pag naghahandog ka kay Lord, doon nakikita anong tingin mo sa Kanya. Amen? Sa taong mahal mo nga, the best yung binibigay mo. Bakit? Mahal mo eh. Kaya ganun din kay Lord. Diyan makikita kung mahal mo talaga ang Panginoon. Maghahandog tayo ng may kaakibat na pananampalataya at sacrifice. Maghandog tayo ng best dahil yung Diyos natin ay karapat-dapat sa the best.
Amen. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Tabang nakapikit tayo, come on, close your eyes. Thank you, God. Ngayon, natutunan natin na ang offering dapat natin kay Lord ay the best at hindi lang excess. Kaso, madalas tayo nabibigay natin ay yung excess lang natin. Or baka minsan pa nga, hindi tayo nakakapag-offer kay Lord. Tandaan natin na ang totoong pagsamba kay Lord ay kada pupunta ka kay Lord, hindi ka pupunta ng empty-handed, kundi may i-offer ka sa Kanya. But the question is, yung ino-offer ba natin kay Lord ay the best o excess lang natin? Yung ino-offer mo ba kay Lord ay yung pinaka-the best talaga o yung excess natin? Come on, check mo. Or, alam niyo po, kaya pala minsan hindi rin natin mabigay ang best natin para kay Lord. Kasi baka unang-una, hindi pa natin nabibigay talaga yung buhay natin or yung puso natin kay Lord. Baka yung heart natin wala talaga sa Kanya o yung buhay natin wala pa talaga sa Kanya. Kaya sa oras na to, bago tayo magbigay ng best kay Lord, ang i-offer muna natin ay ang puso natin sa Panginoon. Come on, i-offer muna natin yung puso natin kay Lord. Yung puso na handang maging tapat kay Lord, kagaya ng babaeng byuda, kahit ayun na lang ang meron siya. Yung puso na hindi na nagda-doubt, kundi sa pananampalataya mo ay sold out. Kaya sa oras na to, bago natin ibigay yung best natin, ang inihiling muna sa ni Lord ay yung puso mo. Your heart, baka wala na. Baka malayo na. Baka wala talaga kay Lord yung buhay natin. It's time. Yan muna ang i-offer mo kay Lord. God, sa'yo na po itong puso ko. Sa'yo na po itong buhay ko. God, patawarin mo ko, matagal itong nalayo. God, patawarin mo ko, honestly, ako mismo rin ang naglayo. Come on, kung nalayo kay Lord yung puso mo, ito yung time. Pati ka bumalik sa Panginoon. Humingi ka ng tawad, Lord, patawarin mo ako. Naging madamot ako sa'yo. Patawarin mo ako, Lord. May mga time na nagda-doubt ako sa'yo. Patawarin mo ako, Panginoon. Kaya ako naging madamot sa'yo kasi naging mababa yung tingin ko sa'yo. Gusto ko sabihin sa'yo, sa mga panahon na yon, huwag mong sabihin, mahal mo si Lord kung pinagdadamutan mo siya. Huwag mong sabihin, mahal mo si Lord kung hindi mo binibigay yung best mo sa Kanya. Kasi sa mga panahon na yun, may iba tayong wini-worship. Kasi sa mga panahon na hindi natin binibigay kay Lord, at hindi tayo nagiging faithful kay Lord, may iba tayong wini-worship. Kasi nasa iba ang puso natin. Nasa greediness, nasa pangangailangan natin, at wala sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya this time, kung sinasabi mo sa sarili mo, na i-offer mo ang puso mo kay Lord, dahil na-reveal sa puso mo kung anong desire mo, at kung kanino ka nagtitiwala, at kung kanino ka nag-worship. At na-reveal sa heart natin na totoo nga, hindi natin nabibigay yung the best natin. Why? First of all, kasi wala yung puso natin kay Lord. Ito yung time na i-offer mo kay Lord yung puso mo. Come on. At kung sinasabi mo, yan, na i-offer mo yung puso mo kay Lord, ba't di ka tumayo ngayon? At itaas mo yung kamay mo sa Panginoon. Come on, Lord, this time, inaalay ko ang puso ko sa'yo. This time, Panginoon, binibigay ko yung puso ko sa'yo. Yung buhay ko sa'yo, Panginoon. This time, Lord, ikaw ang maghari dito. Ano man ang mangyari, ano man ang meron ako, sumobra man, may kakulangan man, Panginoon. Pero Lord, hindi ako magiging madamot sa'yo. Kasi Lord, binibigay ko sa'yo hindi kung anong meron ako, kundi ang buhay ko. Lord, nagtitiwala ako sa'yo at magtitiwala na ako sa'yo, Panginoon. That's why, God, Lord, sa oras na to, we commit ourselves, Lord. We commit, and this song, Panginoon, ay gagawin kong covenant sa'yo. Come on, here I am, say to God.
Na Lord, ano man ang mangyari, God, giving. Oh, every heartbeat, Lord. Lord, ano man ang mangyari, Panginoon. Naniniwala ako at nagtitiwala ako sa iyo na ikaw ang Diyos. Lord God, na the best. Lord God, na nagbigay sa akin. The best, Lord, na nagbubago ng buhay ko. Sino ba ako para tumanggap, Lord God, ng pagbabagong binigay mo at in-offer mo yung buhay mo sa akin. Pero Lord, binigay mo. Kaya sa oras na ito, Lord God, Lord, ang una kong ino-offer sa iyo at pinapaayos at pinaparealign sa iyo, Lord, ay ang puso ko, Panginoon. Puso na naging madamot sa iyo. Puso na hindi nag-worship sa iyo. Puso na naging sakim, Panginoon. God, i-correct mo kami at ayusin mo kami, Lord God, sa ayos na to upang, Lord, mamahal ka namin ng lubos at mabigay namin, Lord God, ang buhay namin sa iyo at ang puso namin. Oh, come on! Yes! Yes! Tama na sa pusong sakim. Tama na sa puso na kung ano ang wini-worship. Tama na sa buhay na kung sino-sino na lang ang wini-worship mo at malayo kay Lord. Ito yung time na gusto ni Lord bumalik ka sa Kanya. Ito yung time na may inaayos si Lord sa puso natin. Come on. Kaya parealay natin at balik tayo sa Panginoon. Yes. Here I am, Lord. And as an offering, Lord. Here I am. Come on, say it to God. Here I am. Every heartbeat, Lord. Every heartbeat for your glory. Hallelujah. Thank you, God. Lord, totoo po, ang tagal na layo. Ngayon, Lord, na-reveal kung anong nasa puso namin. Na-reveal kung ano ang mahalaga sa amin. Na-reveal, Lord God, kung sinong mahal namin at ano ang mahal namin. God, salamat for correcting and rebuking us. That's why, Lord, ino-offer namin ang buhay namin at ang puso namin sa iyo at pinapare-align namin ito. Salamat, Lord. At kung ikaw naman yung tao, first time mo dito sa church, first time mo sa ating simbahan, naranasan mo ang sarap ng presence ng Panginoon. At sinasabi mo, Pastor, gusto ko rin mag-offer kay Lord. Gusto ko rin i-offer kay Lord yung heart ko, yung life ko, kasi naunawaan ko na dapat ko rin i-realign yung buhay na meron ako at puso ko sa Panginoon. At kung sinasabi mo yan, first time mo dito sa church, gusto ko rin sabihin sa'yo na gusto rin ng Panginoon na tanggapin ang puso na meron ka. Pero ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Kaya sa oras na ito, kung sinasabi mo yan, first time mo dito sa church, na gusto mo rin aalay ang puso mo sa Panginoon, ba't di mo ko sundan sa panalangin na to? Sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Sinabatid ko na ako ay makasalanan, madamot, gahaman, at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Naniniwala po ako, Panginoong Jesus, na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin at sa aking kaligtasan. Kaya sa oras po na ito, Panginoong Jesus, pumasok ka sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Iniaalay ko po ang buhay ko sa iyo ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Kung napansin po natin, ngayong araw ng pagsamba natin, ay hindi pa po tayo nag-tithes and offering kanina. This time po, kukunin po natin yan. Yung sobre, come on, kukunin natin yung sobre na meron tayo. Hahawakan po natin. At habang hawak natin yung sobre na yan, or yung iba naman po na nasa online, GCash, bank account, naka-flash po dyan sa LED wall natin. Yan, habang hawak mo yan at magbibigay ka kay Lord,
tanong ko po sa bawat isa sa atin, habang hawak mo yan, the question is, ayan na po ba ang pinaka-best offering natin kay Lord? Come on. The question is, habang hawak mo yan, kay Lord mo yan ibibigay. Nakaharap si Lord sa'yo. Ayan ba ang pinaka-the best na offering mo kay Lord? Yung ibibigay po ba natin na yan ay may kaakibat na pananampalataya. Tandaan po natin, iaalay po natin yan sa altar ni Lord. Kaya church, kung alam po natin ngayon, may inaayos si Lord pagdating sa pagbibigay natin ng best offering sa Kanya. Pwede po natin uling buksan at ayusin. I give you time. Kung ikaw, alam mo, may inaayos sa'yo si Lord, nakita mo, ito ba yung best ko kay Lord? Ito na ba talaga yung pinaka-the best? Kung nakita mo hindi yan yung pinaka-the best mo at may inaayos si Lord sa'yo, come on, right now. I give you time. Ikaw nakakaalam yan. Kung yan talaga yung pinaka-the best na ibibigay mo sa the best na Diyos na meron ka, pwede mong ayusin sa oras na to. I give you time. Di tayo nagmamadali. Come on. Hallelujah. Thank you, God. Sige. Give you time. Ayusin mo. Ikaw nakakaalam niyan ang ibibigay mo na the best kay Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Sa oras na to, pwede ba natin itaas, ganyan, at ipapanalangin natin yan? Come on. Ipagpipray natin yung ibibigay natin kay Lord. Come on, right now. Let's pray. Lord, thank you sa word mo. Thank you na kinorek mo kami, ni-review ko kami. Thank you, Lord, kasi pinakita mo ano ang standard ng pagbibigay sa'yo. Ano ba talaga? Lord God, paano? At salamat, Lord, kasi itinuro mo sa amin. That's why, God, I pray sa mga the best offering namin sa'yo. Lord, nilalapit namin sa ito. Dalangin ko, Panginoon, at dalangin namin. Sa offering na to, Lord God, maraming makakilala sa iyo. Sa offering na to, maraming matayong simbahan. Malayo ang maabot ng kingdom mo, ng word mo sa mundo na to o kung nasaan man kami. Marami pang light church ang matayo, Panginoon. Marami pang light group, Lord God, ang matayo. Marami pang makakilala sa iyo. Maraming kaluluwa pa, Panginoon, ang manumbalik sa iyo, Panginoon. God, walang imposible sa iyo. Paramihin mo to, palaguin mo to, pagpalain mo to, Panginoon. At Lord, iniaalay namin ito bilang best offering namin sa iyo. Aming Panginoon, aming pinaka-the best na Diyos. Hallelujah. Kaya sa oras na to, kung ibibigay mo yung the best offering na yan, alam mo the best yan, come on, ialay natin dito. May basket dito sa harap, may mga boxes tayo sa likod. Come on. Hallelujah. At pagkabigay mo, taas mo yung kamay mo sa Panginoon at awitin mo tong kantang to. I-declare mo, God, you are worthy, Lord. Worthy, worthy. Come on. You are worthy, worthy is the Lord. You are worthy, God. Worthy, worthy. Come on, church. God, you are worthy. You are the best, Lord God. Yes. Thank you, God. Sing, come on and shout, worthy. Worthy, worthy. You are Lord. You are worthy. Worthy is the Lord. Come on, pasalamatan natin ang Panginoon. Worship and worship. Worthy, Worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Come on, say it to God. Here I am, God. Here. Take me. Salamat, Panginoon. Lord, ino-offer namin ang puso namin, ang buhay namin sa'yo, at magiging kaugalian namin, Lord God, na ibigay ang the best sa'yo. Kasi the best kang Diyos, Panginoon. Kasi the best kang pag-alayan, sambahin, i-worship, Lord God. Hindi ibigay ang tira-tira sa'yo, Panginoon. Hindi ibigay ang excess, ang butal, kundi yung pinaka-the best.
kasi the best ka ng Panginoon. Come on! Here I am! Take me as you Come on, raise up your hands to God and declare the song. As your commitment, as your covenant to God. Come on. Here I am, God. Giving in every heartbeat, for your glory, Lord, because you are worthy. Save me. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Lord, ang sarap magbigay ng the best sa'yo. Ang sarap magbigay, mag-offer ng the best sa'yo. Kasi Lord, bago kami nagbigay ng the best, Lord, ikaw muna. Binigay mo yung sarili mo na walang bahid ng kahit anumang dumi sa katulad namin na madungis para kami ay maging malinis, maayos. Kaya Lord, kaya the best magbigay sa'yo, Lord, ng the best. Kasi Lord, binigay mo yung buhay mo sa amin. Naayos kami, may pamilyang naayos, may mag-asawang nagmahalan. Lord, grabe. Ano ba yung offering namin sa iyo kesa sa mga binigay mo sa amin? God, salamat doon. Kaya Lord, magiging kaugalian namin at lagi namin alalahanin na nakatingin ka, nandiyan ka, at magiging kaugalian namin. Na hindi lang namin to binibigay sa church, kundi sa Diyos na buhay, nandiyan palagi para sa amin. Pinagpapala, sinasama, hinahawakan, pinapagaling, ginagabayan, pinagpapala at ano pa man. That's why, Lord, magiging kaugalian namin na ibigay ang best namin sa iyo. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen.